Ano nga ba ang katotohanan sa pagkamatay ni Pepsi Paloma? Bakit nga ba magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin na pinag-uusapan ang misteryosong nangyari sa kanya na may kaugnayan sa umano'y panggagahasa ng sikat na mga komedyante na sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey? Nangyari ito noong July 1982. Yan ang ating aalamin sa videong ito. Ngunit kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated sa ating mga latest videos. Ipinanganak si Delia Dueñas Smith o mas kilala sa screen name nitong si Pepsi Paloma noong March 11, 1966. Siya ang panganay sa 4 na anak ni Lydia Dueñas at ang Phil-Am nitong ama na si Kenneth Smith. Isa sa unang naging dagok sa buhay ng dalaga ay ang pag-iwan sa kanila ng kanyang ama na hindi na ito kailanman bumalik pa. Sa edad na 14 anyos, na-discover siya ng isang tita Esther na nagpakilala sa nooy talent manager na si Ray De La Cruz. Noong panahong iyong importante ang magandang pangalan upang makilala ka sa industriya. Una siyang pinangalanan bilang Scarlett pero walang pumansin dito. Dahil mayroong girl group na noon na binuo si De La Cruz, pinili nito ang pangalang Pepsi Paloma. Kahilera ang mga miyembro nito na pinangalanan sa mga soft drinks. Ito ay sina Myrna Manibog, Sarcy Emmanuel at Coca-Cola Nicolas. Ang grupong ito ay pare-parehong isinilang ng 1966. Sila ay tinampok sa mga sexy films kahit mga minor de edad pa. Ang unang pelikulang tinampukan ni Pepsi ay ang Brown Emmanuel kung saan kasama niya si Myrna Manibog. Sa murang edad na 15 anyos, nagawa nitong maghubad sa mga pelikula, mga eksenang hindi akma para sa mga batang katulad niya. Matatandaan na noong 1980s, hindi ganoon binabantayan o walang linaw kung bakit hinayaan ang ganoong edad na matampok sa mga adult films. 1982, may pangyayaring babago sa buhay ni Pepsi. Nangyari di umanong insidente noong June 1982. Ito ay pagkatapos ng isang guesting kasama ang iba pang aktres na si Guada Guarin sa palabas na School Bukol. Ayon kay Pepsi, hinaras daw siya di umano ni Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Napunit di umano ang kanyang suot na damit na sinundan ng mga hipo at halik. Dagdag pa ni Pepsi, hinawakan daw ni Vic Soto ang kanyang mga kamay dahilan para magawa ng dalawa ang gusto. Pinatutuhanan naman ito ni Guarin at sinabing dinala pa sila sa Solo Hotel sa room 210. Pinagdroga di umano sila ng mga ito at muling minulistiya. Sobrang ingay ng iskandalo at naging isang malaking issue ito noon. Nagkarating pa ito ng nooy Defense Minister na si Juan Ponce Enrile. Itinanggi ni Soto, De Leon at De Horsey ang lahat ng mga paratang na ito ni Pepsi. Noong September 1982, sa article ng Who Magazine, sinabi ni Soto na kabaligtaran ang nangyari. Nilinaw ni Soto na matapos ang nasabing taping ng School Bukol, si Pepsi at Guarin ay nilapitan ang tatlo para magpakuha ng larawan. Ang request daw ng dalawa ay larawang nakahalik sila sa kanila. Saad ni Soto, ang mga babaeng lumapit sa tatlo. Nagpakita rin si Soto ng dalawang larawan, tampok sina Soto at De Leon. Sa isang larawan, nakahalik si Soto sa liig ni Pepsi na inilarawan ng ilan na halatang gusto daw ng dalaga ang paghalik. Sa isang kuha naman ay tila hindi naman gusto ni Pepsi ang paghalik ni De Leon. Matapos daw ang pagkuha ng mga larawan, nakita ni Soto na nagbubble gum lang si Pepsi na tila ba walang indikasyon na hinaras ito. Kung ang blouse daw nito ay nagkapunit-punit, paano nagawa pa nitong makapunta sa isang hotel kasama ang tatlo? Pagdidiin pa ni Soto, mahina ang loob at lampa ang kapatid pagdating sa babae para gumawa ng ganoong krimen. Habang pinagtatanggol ni Soto ang kapatid, iba naman ang approach umano ni De Leon. Nakita itong nagsuot ng isang t-shirt na may logo ng Pepsi. Nagbiro pa si De Leon na may isang clerk daw na lumapit sa kanya at sana siya na lang daw ang naghahasa nito. Isang indikasyon na hindi naniniwala ang publiko sa mga paratang sa mga sikat na personalidad. Si Rene Cayetano ang naging private prosecutor ng kaso at handa nang dalhin sana sa korte, pero biglang nawala si Pepsi bago pa man mag-umpisa ang pagdinig. Sa pagsisiyasat ng pulisya, inilarawan itong itinago ng isang Bienvenido Ben Ulo Mendoza na malapit sa pamilyang Soto. Hindi ito nakasuhan matapos makuha si Pepsi sa di malamang dahilan. 3 buwan matapos ang iskandalo, October 13, 1982, ginulat ang publiko ni Soto,
De Leon at nang ito'y lumabas sa telebisyon ng live, sila'y humingi ng dispensa at kapatawaran sa publiko dahil sa iskandalo at patuloy na tinanggi ang paratang at iginiit na nire-respeto daw nila si Pepsi Paloma dahil ito ay babae. Ngunit biglang lumabas muli si Pepsi at sinabi nitong si Tito Sotto ang nanakot di umano sa kanya para iurong ang demanda laban sa tatlo. Hindi malinaw sa mga articles ng panahong yon kung si Pepsi ba o ang kanyang ina ang pumirma para bawiin ang mga testimonya ng assault sa tatlo. Sa pagkakataong ito, tinalikuran ni Pepsi ang show business at piniling manirahan kasama ang kasintahang nagangalang si Roy Rostan. Dito na nag-umpisang kumalat ang mga balitang nalulong umano ito sa droga at pinaratangan pang nagpa-abort. 1983, bumalik si Pepsi sa pelikula pero nagulat ang industriya sa pagpayat ng husto ng dalaga. Pag-amin pa ng bagong manager, nakaranas ang kanyang alaga ng depresyon. Ngunit gumaling na kaya siya ay nagbabalik sa showbiz. Hindi malilimutan sa kanyang pagbabalik ang kanyang mga naging eksena sa pelikulang The Victim kung saan napakalalim ng kanyang pagganap at acting. Natila ramdam daw nito ang nakaraan na sa kanya ay patuloy na nagmumulto. Nagpatuloy si Pepsi sa paggawa ng pelikula kung saan mas nakilala siya sa galing sa pag-arte gaya ng Virgin People at Naked Island noong 1984 na kapwa kumita sa takilya. Ayon sa kanya, nilunok na lamang niya ang kung ano ang mayroong industriya na tumutulong sa kanyang pamilya. Matapos nga ang isang hapunan noong May 30, 1985 kasama ang bagong kasintahang 25-year-old na si Jose Sanchez at kapatid na si Zaldy White sa apartment nila sa Quezon City, nagsabi ito na huwag siyang isturbuhin dahil kailangan niyang magpahinga ng mahaba. May 31, 1985, kinabukasan, alas 3 ng hapon, kinatok na siya ng kasintahan at kapatid. Alas 6 ng gabi, hindi pa rin gumising si Pepsi. Dahilan para sirain na nila ang pinto. Tumambad sa kanilang harapan ang malamig na katawan ni Pepsi na nagawang ibitin ang sarili. Nakita ng otoridad ang huling sinulat nito sa kanyang diary. Sobrang gulo ng mundong ito. Hindi ako si Pepsi Paloma. Hindi ako ito. Pero kailangan kong tanggapin na ako na siya. Ayon sa pulisya, bukod sa depresyon, may problemang pinansyal ang kinakaharap ng dalaga at pakiramdam niya na siya ay parang nag-iisa sa mundo. Nabasa rin nila kung gaano nito kamis ang ina na galit sa kanya. Depresyon na hindi pa noon na pag-uusapan na pwedeng maging mitsa pala ng kamatayan at pagkitil sa sariling buhay. Ngunit nagbigay agad ng pahayag ang nooy manager nito na si Babette Conquera na hindi ang pera ang dahilan kung bakit nagpakamatay ito dahil may mga proyekto ito ay may mga nakatakdang gawing pelikula. Pagbibigay diin pa nito na maraming ipon si Pepsi. Sa huli, muling nabalikan ng kwento ang kampo ni Vic Sotto, Joey De Leon at Richie De Jorge. Ngunit patuloy nilang tinatanggi ang naging paratang ng dalaga na hindi napatunayan sa anumang korte. January 4, 2024, 39 years na ang nakalipas nang mawala si Pepsi. Nagbigay pahayag ang dati nitong kasamahan na si Coca-Cola Nicolas na ang lahat ng nangyari at ang mga sinabi noon ni Pepsi Paloma ay pawang gawa-gawa lamang daw at utos ng kanilang manager si Ray De La Cruz at wala umanong panggagahasa ang naganap sa pagitan ni Pepsi at ng TVJ. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Ano ang reaksyon niyo dito sa ating video? I-comment yan sa ating comment section at huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga latest videos. Maraming salamat po.